Lodi Cakes! Welcome back for another video! And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano makagawa ng resume gamit lang ang inyong cellphone. So kung namamblema ka, wala kang laptop, wala kang computer, hindi ka makagawa ng resume mo, huwag ka na mamblema kasi gamit lang yung cellphone mo, pwede ka nang makagawa ng inyong resume. So kung hindi mo alam kung paano gumawa ng resume gamit lang ang cellphone, panoorin mo to. So, ang una, kailangan natin mag-download ng application na Canva. So, ito yung itsura ng application. Mada-download nyo siya sa Play Store or sa App Store. Pag nakapag-download na kayo, open natin yung application. Tapos, pwede kayo mag-sign up for free gamit ang inyong Google account, Apple ID, or Facebook. Mamili na lang kayo dyan. Tapos, pag nakapag-sign in na kayo sa Canva, ganito yung makikita nyo. Skip nyo lang to. Alam nyo ba mga Lodi Cakes, napakadami nyo pwedeng gawin dito sa Canva. Matagal ko na tong ginagamit. Dito ako kumukuha ng mga designs. Actually, pwede kayong gumawa dito ng sarili yung design na gagamitin yung intro or outro sa inyong YouTube channel. Meron din dito mga phone wallpapers na pwede nyong gamitin. So, dito tayo sa paggawa ng resume kasi ito yung topic natin. Sa taas, meron dyang search bar. Dito i-search natin, lagay nyo dyan resume. Tapos dito lalabas na yung mga resume templates na pwede nyong gamitin. Napakadaming magagandang templates dito. Mamili na lang kayo. Basta wag yung pipiliin yung may nakalagay dito na pro. Ayan o, kasi may bayad yan. Namili na lang kayo dyan yung mga walang nakalagay na pro. Libre lang yung mga yan. Pwede nyong gamitin. So, mamili na lang kayo dyan ng gusto nyong templates na gagamitin yung resume. So, ito yung napili ko. Simple lang. Pindutin nyo lang yung napili yung resume template. At magiging ganito yung resume natin. Syempre, hindi naman tayo yan. Kaya kailangan natin i-edit lahat ng mga nakasulat dyan. So, para ma-edit, ganito na yung gagawin nyo. Pipindutin nyo lang yung mga text dyan. For example, itong pangalan. Pipindutin nyo yan. Tapos, sa baba, may kita nyo, may nakalagay dyan na edit. So, pindutin nyo itong edit. Tapos, yan, pwede nyo nang i-edit yung pangalan. Ilagay nyo na dyan yung pangalan nyo. And then, dito naman tayo uli sa last name. Pipindutin nyo lang uli yung last name. And then, edit uli. Tapos, ilalagay mo na dyan yung last name mo. So, ayan. Lahat ng mga nakasulat dito, pwede mong i-delete at pwede mo ring i-edit. Tapos, dito sa baba ng pangalan, may nakalagay pa dyan. So, nakalagay sa kanya art director. So, lalagay nyo dito yung course ninyo. Pero kung ayaw nyo naman lagyan, pwede nyo namang i-delete na lang yan eh. Pindutin nyo lang tong trash icon para ma-delete yan. So, sa akin, i-edit ko na lang. Lalagyan ko yan ng course ko. Pipindutin nyo tong edit. Tapos, yan. Lagay nyo dito yung course nyo. So, sa akin, information technology. Yan. So, kung hindi nyo lalagyan yung text, delete nyo na lang. Pag lalagyan nyo, i-edit nyo. Tapos, mga Lodi Cakes, pwede nyong baguhin yung font style, font size, color ng text na yan. So, kunyari, dito sa pangalan, babaguhin nyo yung font style. Pipindutin nyo muna yung pangalan. Tapos, sa baba, pindutin nyo tong font. Tapos, dito lalabas dito iba't ibang klase ng font. Ayan. Pili na lang kayo dyan ng mga font style na gusto ninyo. Ayan, pwede namang palitan eh. Tapos, pag okay na, yan, check mo na. And then, yung last name naman, kung gusto mo ring baguhin yung font style, pili na lang din kayo ulit. Tapos, pwede nyo ring palitan yung color ng text. So, for example, itong information technology. Papalitan natin yung color ng text. So, pindutin nyo muna yung text na papalitan nyo ng color. Tapos, sa baba, may kita nyo dyan, may nakalagay na color, pipindutin nyo. Tapos, yan. Dito makikita nyo, may iba't ibang kulay dyan. Pili na lang kayo ng kulay na gusto nyong ipalit. So, sa akin, ibablock ko lang to. Ayan. And then, next naman, dito naman tayo sa contact. Syempre, babaguhin natin lahat ng mga text dito kasi hindi sa atin to. Dito sa contact, pinutin nyo tong number, tapos palitan natin. Tapos, edit nyo uli, lagay nyo dito yung contact information nyo. And then, next, dito naman yung email address nyo. So, lagay nyo rin dyan, edit nyo rin uli, ilagay nyo yung email address nyo. Tapos, dito sa baba, nakalagay naman dito yung website. So, kung wala kayong website na ilalagay, hindi nyo naman kailangang i-edit eh. Delete nyo na lang. Ayan, pindutin nyo muna yung text, tapos delete. Ayan, meron dyan trash icon, pipindutin nyo lang. Tapos, ito sa baba, pwede nyo itong ma-adjust. Ayan, itaas natin siya. Ayan, i-drag nyo lang, pataas. Ayan. Pwede nyo liitan, lakihan, kayo bahala. Pwede nyo gawin yan. Pwede nyo ma-adjust yan. Ayan, taas natin to.
Tapos, lalagay na natin dito yung address natin. Basta kapag meron dyang text na hindi naman kailangang i-edit, i-delete nyo na lang. Tapos, yung mga other information dito, kayo na bahalang mag-edit. Basta pindutin nyo lang muna yung text, saka nyo siya i-edit. Ang choice nyo lang dito, edit or delete. Yun lang yung gagawin nyo. Tapos, dito sa picture, syempre, pwede rin tong palitan. Pipindutin nyo muna tong picture. Tapos, sa baba, may mababasa kayo dyan na replace. Pipindutin nyo to. Tapos, mapupunta kayo sa gallery nyo. And then, select nyo na dito yung picture na ilalagay nyo. Siya nga pala mga Lodi Cakes, kung wala pa kayong ID picture, meron pala akong tutorials dyan kung paano gumawa ng DIY ID picture. Gamit lang din yung cellphone nyo. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo para magkaroon kayo ng DIY ID picture. Tapos, ayan, napalitan na yung picture. Ayan, pwede nyo rin yan i-adjust. Tapos nga, yung mga other information dito, kayo na bahalang magpalit mga Lodi Cakes. Kaya yun na yan, napaka-basic lang sa inyo yan. Basta lahat ng mga nakikita nyo yung text dyan, pwede nyo yan ma-edit or pwede nyo rin yung ma-delete. Kayo na bahalang mag-edit ng mga other information dyan. At pagtapos na kayo mag-edit, lahat naman ng mga information dyan na bago nyo na, na-edit nyo na, pindutin nyo lang tong button na to para ma-save. Ayan. Tapos dito, makikita nyo may download, pipindutin nyo. Sa pag-download ng resume nyo, pwede kayo mamili ng format kung paano nyo siya isi-save. Pwedeng JPG, PNG, PDF standard, PDF prints. Pero isi-save natin siya or ida-download natin siya as PDF kasi yan talaga yung pinaka-standard. So, pipindutin nyo itong PDF standard, tapos pindutin nyo naman itong download. Kapag naka-Android kayo, once na i-download nyo yan, matik yan, masisave na agad yan sa files nyo. Pero pag naka-iPhone kayo, ganito yung makikita nyo, scroll up nyo lang. Tapos may mababasa kayo na save to files, pipindutin nyo. Tapos sa taas nyan, makikita nyo may save. Yan, pindutin nyo para ma-save na yan sa files nyo. Tapos nag-download pala ako dito uli. Naka-PNG file naman siya para ma-save siya sa gallery. So ayan, na-save na siya sa gallery. Check natin sa photos. So, ayan, makikita nyo dito na nakasave na siya sa inyong gallery. Tapos, yung sinave nyo na naka-PDF file, mapupunta siya dun sa files nyo. So, hanapin nyo lang yung files sa cellphone nyo. Tapos, dun yung makikita yung sinave nyo na resume. So, ayan, meron na kayong resume. Ipapaprint nyo na lang. O, diba? Napaka-basic lang. Makakagawa ka na ng resume gamit lang ang inyong cellphone. So, yun lang mga Lodi Cakes. Sana nagustuhan nyo itong tinuro ko. At kung nagustuhan nyo naman, please pa-like, pa-share. At kung hindi ka pa naka-follow dito sa FB page ko, please pa-follow at pa-subscribe na rin sa aking YouTube channel, Makoses TV din yan. Thank you for watching and keep safe mga Lodi Cakes! Bring back.